tuman ta sa balaod sa liturhiya o pahimutang sa mga liturgies in charge of liturgy ikan sa atong diocese. O doon nga ito kamadlaw kinimura sa yan sa votive mass, pero dinhi sa atong magambahan it's a obligatory memorial of St. Ambrose. Muna mutuman ta. Kunya kining atong liturya St. Ambrose, pero human sa atong kanang pagpangalawat ang pag-ampo kang Mama Mary. Kunya nyata karon sa panahon sa Advento, so walay himaya. O karon atong naon nga si Jesus nasuroy siya, giduaw niya ang tanang mga kalungsuran o kabaryuhan. Wala mo suroy si Jesus aron as tourist na local tourist, dili suroy siya, dili kalibanting outing, kundi tungod siya ang trabaho. Remember nga sa pagsurog nato sa Advento nga gitagnan ni Propeta Isaías nga maguban ka nato ang Ginoo, Emmanuel, God is with us. Musa aron matuman kini nagpakatawo ang Ginoo ug mahisama kanato mo na si Jesus nga tao aron makiguban kanato sabtan ang iyang gugma alang kanato. Ang gugma sa Dios di sabtan sa tao. Musa aron mabati sa tao ang gugma sa Dios mo na nagpakatawo siya pinagi kang Jesus. O biduyog siya sa ato mga kasilatian. At naon sa pag-abot ni Jesus, there are three major activities of Jesus. Sa maning tulo. Una, preaching, pagsangyaw. Ikaduha, ang teaching, ang pagpanudlo niya. Sa may mga pagtulunan ay ang gitudlo. Ikatulo, healing, ang pagtambal o pag-ayo sa masakiton. This is present in all the Gospels nga nagstorya may tungod sa kinabuhi, buhat, kamatayon, pagkabanhaw ni Kristo. Ang tanang ebanghelyo nagsaysay niining mabutang. Ang una, ang pagsangyaw. Kung sa may sangyaw sa Ginoo, ang pagsangyaw may tungod sa paghari sa Dios. Ang paghari sa Dios dili usa ka lugar nga tuwa dito miabot na ang paghari sa Dios, tuwa niya diri, tuwa dito dili. Ingon siya ang paghari sa Dios anaa kaninyo. Sa centrality of his preaching is the kingdom of God, ang ngarian sa Dios. Muna ang central message sa preaching. Kunya kita nato nga ang mga tao nangadto ang kaniya unya siya nagsangyo siya pinaagi sa bingay. Anong ipaagi magsambingay tungod kay aron dunay participation ang mga tao sa pagsabot, sa pagtudlo, sa pagsangyaw sa Ginoo. So, aron kini mga mensahe masabtan kini sa in all period of time and all ages. Siya masabtan muna pinagi sa bingay dili aron spoon feeding ang iyang buhaton aron igurang ta mo dawat nini kundi kita mismo ang ruminate mo digest nini mensahe sa Dios aron it will become applicable to our lives. So muna nga dunay sa bingay ang pagtudlo ni Jesus, ang pagsangyaw ni Jesus sa matag lugar nga tuan muna nga the proper place for his pagsangyaw is the synagogue. Muna matag-adto niya sa kabalangayan, adto siya sinagoga magtudlo. Adto sa Jerusalem, sa templo, o kung okasyon, adto siya magsangyaw diha sa panahon sa kaon. Kung siya dapiton sa mga Pariseo o mga tao dapit kaniya, muna panahon sa iyang pagsangyaw aron mga tao bago ang ilang kinabuhi. Kaya ang iya, dapito niya mga tao mahibalik sa amahan, pinaagi sa iyang presensya, pinaagi sa iyang pagsangyaw. Muna nga, ang Ginoo di mahimutang, kay kinitahas sa amahan para kaniya, na aron may sangyaw ang ngirian sa Dios. And that is the third kanang mystery of light, the proclamation of the kingdom. Kanya, kaduha, ang pagtulunan, ang pagtudlo ni Jesus is very effective.
lahi sa mga Parisiyo at doon kanunay sa Ebanghelyo nga ningon ang mga tao comment nitong siya pagsangyaw nga si Jesus murag may gahom ang iyang pagsangyaw lahi sa mga Parisiyo o magtutudlo sa balaod nga murag walay dating, way effect sa ilang kinabuhi. Si Jesus dunay dating ang iyang pagsangyaw, pagtudlo kanila. Ang iyang tudlo the importance of loving God and loving our neighbors. Muna iyang gitudlo sa iyang katawhan kini sa Clearwater tungod kay unsa iyang isulti makita usab usibo sa iyang buhat. He taught his disciples by his examples. Teach us how to pray. Wala may kung si Jesus, dali, mag-ampo ta, at sa bukid, mag-ampo ta. Iyang tudlo sa mga tao nga, ang iyang ihimplo, gibuhat niya, ang musundog po sa muna kapatrigger sa mga tinunod. Kung saan mo na pag-ampo? This is how you pray. Ang amana mo, muna itudlo niya, na maunag yun ang kabuton samahan, tuman ang pagbuot sa Ginoo ay habang atong pagbuot. Muna ang iyang pagtudlo nga first thing first mo ang kabuton sa Dios. Musa tungod ni mapag-ampo kitudlo ka sa Ginoo nga di ta magmahay kung seemingly di matubag atong pag-ampo tungod kay ang kabuton sa Dios ang iyang kabuton may matuman. He knows best than us. Nahibaw siya pag-ayo. Kanya ang iyang pagtulunaw sabi ko siya, buhata sa uban ang gusto nimo nga ilang buhaton diha kanimo. Treat others the way you want to be treated. Muna ang kay Jesus. Kung gusto kag karang higugmaon ka sa tao, invest your love for other people. Love begets love. Kung gusto ka nga tarungon ka pagtratar, respetuhi ang ubang tao, yung silingan, yung suon muna nga tungkol kay expect ka sa ila nga tarungon ka pagtratar mo sa tarunga sab sila. Muna ang pagturunan ni Jesus. Ang importante diha sa iyang pagtudlo kanato to help us change our lives and to move forward with faith bisan pa man sa mga kakulian, mga problema na atong nasinati kami na sa panahon karon na kita tungod sa pagtuo magpabiling kita uban kaniya. So daghan mga pagtulunan ato maputlo diha sa mga ebanghelyo ang mga ebanghelista nga nagtudlo unsa ang kinabuhi ni Kristo o ikatulo mo ang healing. One of the major activities of Jesus is healing, ang pag-ayo sa masakiton. At makita ni healing of Jesus is inclusive. Dili kon para sa ingon siya sa nasod sa Israel. Kaya ebanghelyo isip si San Mateo sa pure Hudiyo po sa dunay bias nga sila ang piniling katawhan sa Dios, sila ra ang maluwas po sa ang yang pagsangyaw ni kanabang adto ay noon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. So walay labot outside sa Israel, walay labot. Mo ito na ang sunod kang San Mateo, San Lucas, mo na ang iyang audience, target audience mo ang mga pagano. Dili kon mga Hudiyo kay humana si San Mateo ang iyang pagsangyaw sa mga Hudiyo within the jurisdiction of Israel busa sa pagsulat ni San Lucas sa Ebanghelyo sunod kang San Mateo ang iya target audience ron kay inclusive man ang kaluwasan apil ang tanan way pili busa dito siya nisangyaw sa pagan territories muna ang kang San Lucas. So sa healing aron pagmatuod sa pagsangyaw sa matuoran nga siya gipadala sa amahan busa ana ang clear witness ang pag-ayo sa masakiton, paghimog mga milagro aron unsaon ni pagsangyaw in the first place nga hapit na maghari ang Dios kung walay katumanan ini, kung walay ebidensya. Muna ang pag-ayo sa masakiton nga ang mga buta makita na, ang mga bakol makalakaw na, ang mga bungol makadungog na, o ang mga sakiton ng ayo, ang mga sanglahon na hinluan na tungod kay pagkita nga these are the signs, mga signos na hapit na maghari ang Dios inaugurated by Christ.
iyang giunhan. Muna nga ang kining maong preaching kanang teaching and healing ato usab mission simbahan nga ato dawat ang bunyag pagkita kabahin sa lawas ni Kristo. Muna nga dili lang trabaho simbahan kundi this is the work of every individual. Ang pagsangyaw may tungod sa kaayo sa Dios sa kaluwasan through our example. Ang pagsangyaw aron kita mahimo kita nga mo-coincide ang atong pagsangyaw ug ang atong buhat. Muna dunay agreement siya. Dili epektibo ang pagsangyaw para kita pariharta sa mga parisiyo kung panagbangi, kung dunay panaglahi ang atong gisangyaw ug atong buhat o kinabuhi o ibuyan. So dili epektibo siya. Busa kung ato ni buluhaton ang pagsangyaw, ato ni buluhaton ang pagtudlo sa mga situdlo ni Kristo, ang gugma sa usag-usa, gugma sa Dios. Makita diya sa atong gugma sa sikatawo ug ang pagpanambal, pag-ayo. Ang pagpanambal dili lamang sa mga sakit, physical sickness, kundi ang paghatag o kayuhan sa mga tao nga nag-uol. Kadtong mga nawala ng paglaom muna ang healing nga sila balik sa Ginoo, nga sila di buwan anong paglaom muna ang healing. Kadtong nasamaran sa ilang kasing-kasing hangtod karon samaran pa ug wala maayo tungod kay wala maningkamot nga maayo ang ilang samad. Busa kung doon kita pagtuo sa Ginoo uban sa panabang sa mga birhen, kita maayo gikan sa mga sakit o mga samad na aton sinati, samad sa kasing-kasing, samad sa pagbati. Muna ang pinakalisod ayuhon kining sakit sa buot. Walay tambal, ay kahatag, kundi ikaw mismo ang makaayo nini uban sa panabang sa Ginoo diha sa iyong pagtuo. Ang kayuhan is very important to us. Ang healing. May padayon sa mga ministry of healing karon sa sakop simbahan kanang deliverance, part of healing. Kanabang exorcism is part of healing. Muna nga aron kita mahimo nga epektibo sa panambal, kita usab una unta nga mahimong himsog ta sa espirituhanong kinabuhi. Kay usanat pag hatag kung wala tay may hatag nimon that could non habit matod pa sa among kanabang among founder Joseph, nimo that could non habit. We cannot give what we don't have. Kung masakiton ta sa atong kalan, how can we effect the healing para sa uban? Masakiton pa, usa sa masakiton, usa na kinahanglan og cleansing and healing sa atong kaugalingong kinabuhi. Importante muna atong hibaw-an ang misyon ni Kristo sa pagsangyaw, pagtudlo o pagpanambal is our mission too. So hinaut ta nga atong gampanan ang atong mga kita sa Dios kanato. Uban sa panabang sa mga Birhen Maria aron kita magiyahan ug mapalibdan sa daw-araw nato mga buluhaton.